mo bang gawin na mas social yun? Pwede. Bukod doon, ano pa yung mga content? Tingnan nyo sa Amerika kung ano yung nag-work tungkol sa pera. Di ba? Magturo ka tungkol sa business. Sir, hindi naman ako negosyante, bakit ako magtuturo sa business? Ito masarap, may AI. Kuhan ka pa niya kung paano mo gagawin yung video mo. Ganon siya katalino. And right now, ang cheat code talaga is yung AI. If hindi nyo gagamitin yung AI, hindi kayo makaka-adapt. For sure. For sure. Now, you are the first company na mag-a-adapt sa AI revolution. You are the first. Kasi hindi ito pinag-uusapan sa ibang kumpanya. Ginagawa nila ito, but they do not know the cheat code. Ako katwiran ko lang, isimple lang eh. Kung ano na yung nag-work, huwag mo nang baguhin. Nag-work na yan eh. Maghanap ka na nag-trending, similar dun sa product, similar sa pattern, similar sa selling. I-record mo, i-transcribe mo, create another version of this video but using this product, using this opportunity. Bibigyan ka naman ngayon ng isang structure. Now, huwag mo kayong magtitipid sa AI. Enroll na kayo or mag-download na kayo ng paid version ng ChatGPT. Yun lang ang request ko sa inyo. Bakit? Paano ba nag-work si ChatGPT, Boss RDR? ChatGPT is like a web. Ganyan ho siya. Okay, pagpasensyahan niyo yung drawing. Kaya nga ako nag-speaker na lang eh. Okay, parang ganyan. Okay. Si ChatGPT ho, may mga nakakabit sa kanyang mga AI tool. Video editing na hindi mo na kailangan mag-edit. Basta't may storyline ka, gagawin ka niya ng video. Meron din itong nakakabit na presentation. Meron din ditong nakakabit na avatar. Talking head. Meron dito nakakabit yung picture, nagiging video. Lahat na ho nakakabit kay ChatGPT. Kaya yung ChatGPT, nakakabit po si Canva, nakakabit si Gamma AI, nakakabit yung ibang mga tools sa ChatGPT kasi it's like a web. Kino-connect nila dyan sa OpenAI yung mga negosyo nila para mabilis magamit ng tao at magamit din nila for their own benefit, yung mga may-ari ng app. ChatGPT po pinaka-effective. As of the moment. So, i-utilize nyo po yan. Gamitin nyo po yan. To your advantage. Swerte kayo, nagpunta kayo dito. Because, ayaw kong gawin komplikado. Kasi hindi naman ako yung speaker na pagbubukay ko, matalino ko eh. Eh, bobo ko eh. Kung ano lang naiintindihan ko, sinushortcut ko lahat. Diskarte nga eh. Tama ko, ano eh. Dati, ganun ginagawa namin. Ano yung nag-work sa labas? Eh, walang sa GPT nun. Ako pakikinggan ko. Ganun niya ginawa. Okay, problem, in-exaggerate niya, tapos yung body, kwinento niya ng maganda, editing yung video maganda, tapos inend niya ng magandang motivation. Ginaya ko. Masama bang manggaya, masama bang opya? Hindi. O saan ako dinala? Masikat pa nga ako dun sa kinopyahan ko ngayon eh. Ano punto ko? Tama? Simple lang. Kung ano yung nag-work sa mundo, huwag mo nang baguhin. Sabi ng iba, hindi, Boss Adrian, ginaya mo lang yung podcast mo kila Louis House, kila gano'n. Eh, ano naman? Inaamin ko naman. Kila Patrick David, ano naman? Hindi ko na problema yun. Problema yun, sumikat ako eh. Tama mali. That's the point. What's already working, it is already built to work. Work around ka na lang doon. Kasi hindi ko mo lang baguhin. Yun na yun eh, it's already working. Now, itong process na to, no, yung nag-million views, tapos i-transcribe mo, tapos gagawan mo ng context. Ano yung mga po pwede mong gawin ng context dyan? One, vlog. So, pwede mong i-vlog, moving around ka. Di ba? School of Discarte, yung ginaya niya, School of Hard Knocks. Tama mali. Pwede mo bang gawin na mas social yun? Pwede. Bukod doon, ano pa yung mga content? Tingnan nyo sa Amerika kung ano yung nag-work tungkol sa pera. Di ba? Magturo ka tungkol sa business. Sir, hindi naman ako negosyante, bakit ako magtuturo sa business? Ito masarap, may AI. Di ba?
O di business mentor ka na ngayon. Tama mali. Tama mali. You know what's very ironic? Ask me what? Ask me what? Consultant po ako ng malalaking kumpanya. High school graduate. And I am also the founder of Growth Circle International, which is one of the most reputable business community in the Philippines. Ako founder. Kasi buo ako eh. Alam ko yung sinasabi ko. Right? And mostly, lahat ng mga ginawa kong content ay nanggaling sa sarili kong experience sa buhay. I am a failure. At hindi ko ikinakailayan. Sa lahat ng tao, lagi kong sinasabi, huwag po kayong makinig kay Boss RDR. Because si Boss RDR po ay isang napakalaking failure sa buhay. Makikinig ka lang kung sa palagay mong tama na yung sinasabi ko. Kasi kahit failure siya, hindi siya bumitaw, hindi siya bumigay, hindi siya nag-give up. At narating niya yung dapat niyang marating sa buhay niya. Nagkukwentuhan kami ng dating kaibigan. Hanggang ngayon kaibigan ko pa rin naman. No? Kaibigan ko po si Absimil. Mabait yan, sobra. Wala akong masabi yan. Isa na sa pinakahinahanga kong tao. Pinaalala niya sa akin kanina, naalala mo ba dati, ito talaga yung gustong-gusto mo, di ba? Ito talaga yung pangarap mo eh. Yan, si Jeanette. Yan, naalala ko yan. Nurse yan. Tama? Oh. Pinabaksakan, nagsasaksak ng lupa tayong ka, di ba dati? Hindi. Nagsasaksak ka din, saka si Romeo, si Romeo, nagsasaksak ng gluta yan. Nandiyan ba si Romeo? Baka saksakan ako niyan eh. Anyway, yung mga dating kasama, mga dating kaibigan, pinaalala sa akin kanina ni Absilin, sabi niya, bro, naalala ko lang dati, pangarap na pangarap mo yun, di ba? Gustong-gusto mo talaga mag-talk, gustong-gusto mo mag-motivate ng mga tao. Gusto mo yung ginagawa mo eh. So pagka gusto mo, walang makakapigil sa iyo. Yes. Alam mo, mahirap lang kasi sa'yo kung bakit wala kang resulta. Tanong mo kung bakit? Bakit? Minsan kasi gusto mo, minsan ayaw mo eh. Nakakalungkot, may negosyo ka po pwedeng makapagpayaman sa'yo, pero ningas kubon ka. Lagi kong sinasabi to, walang kumulong tubig sa patay sinding ka lang. Ang tingin mo. Kung naghihinto ako, huwag titigilan. Ngayon, lahat sila nag-o-online. Tingnan mo ginawa mo. Lahat sila nag-o-online. Alam mo ano naman ginawa? Nagreklamo pa. Bakit tayo wala tayong ganyan? Bakit sila nag-o-online? Hindi ka na lang gumawa. Alam mo na ngayon, tama. Tama mali? Bakit yung ibang company nagagawa? Parang ang lalaki ng ano nila, ng mga billboard nila, tapos sila nagko-content na sila, dahil sila sikat sila. Bakit tayo walang ganyan? Siguro mas matama yung kumpanya nila kaysa doon sa kumpanya ko. Mali! Nakita mo na ang tama, hindi mo pa ginawa sa'yo habang wala pang gumagawa. Hindi mo inunahan. Utak mo negative. Kaya resulta mo negative. Bakit? Ang nakikita mo sa buhay mo yung mali. Never kang nakakita ng tama. Eto tanong, meron bang tamang oportunidad? Meron wala? Meron. Pero meron, sigurado akong isang mas tama. Mas tama yung tao. Lagi, kaysa dun sa oportunidad. Kasi kahit oportunidad ay mali, kung tamang tao kang nilagay dyan, pwede mong itama eh. Ang nangyayari kasi sa atin, mali tayong tao dun sa oportunidad na napakaganda. Apply, hindi na ako check eh. Parang hindi na yata sa akin itong kumpanya na ito. Apply, hindi na ako nakakakuha ng ano kasi saturated na eh. Saturated. Ang laki lang ginagastos ng company ninyo for marketing, masasaturate kayo. Huwag mo sabihin sa akin yung reason na yan. Kasi bakit hanggang ngayon, may mga nag-i-exist na 30, 40, 50 years na kumpanya, ngayon buhay pa rin. Hindi ka lang nakapag-adapt. Everybody say adapt. This is the word. Tandaan nyo to. Lagi yan. Araw-araw may evolution. Araw-araw may nangyayaring bago. Araw-araw may panibagong process. Araw-araw may panibagong content creation. Araw-araw may panibagong AI. Araw-araw yan nagbabago. Kaya huwag kang mag-stay kung ano alam mo.